mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Princess at narito po ako para i-share ang verse nito sa Awit 16 verses 10 to 11. Sabi dito, "Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay masadla sa daigdig ng mga patay at doon ay maaagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan." In verse 10, statement is a wonderful declaration of trust in some sort of resurrection and afterlife. If we can see, si David ay may matatag na pag-asa na hindi iiwan ng Diyos ang kanyang kaluluwa sa libingan ng mga patay, kundi ang kanyang buhay ay magpapatuloy sa presensya ng Diyos. Even though hinahabol siya ng kanyang mga kaaway at gusto siyang patayin ng mga ito. At may pagkakataon din na hindi siya dininig ng Diyos dahil sa mga kasalanan niya. But still, hindi siya natatakot na harapin sila sapagkat alam niya na kasama niya ang Diyos at wala siyang ibang pagkakatiwalaan kundi ang Diyos lamang. So, dapat ganun din tayo, same as sa ating mga Kristiyano na nagsiserve sa Lord. Na huwag tayong matakot if there is someone na umuusig sa atin dahil nagsiserve tayo sa Lord. Sabi nga sa mga awit, chapter 46 verses 1 to 3, sabi dito, "Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok matangay. Kahit na mangalit yaong karagatan, at mga burol mayanig magimbal." So, lagi natin tatandaan na kasama natin ang Diyos at palagi siya nandyan para tulungan tayo. And also in verse 12, sabi dito, "Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan." So, ang landas ng buhay ay isang bagay na tinatamasa ng bawat mananampalataya sa panahon ngayon. God gives us eternal life to enjoy as a present gift, extending into eternity. At ang buhay na iyon ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. If di natin isisik si Lord, hindi natin ito matatamasa. At ang kagalakan na tinutukoy rito ay ang kagalakan na nagmumula sa Diyos. We can experience this kind of joy. Sabi ko nga kanina, if patuloy tayong lumalapit sa presensya ng Diyos, if patuloy natin siyang sinisik. Dahil ang kasayahan dito sa mundo ay panandalian lamang yan. Pero sa Diyos, kahit na itulog mo yan, dala-dala mo sa puso't isipan mo ang kagalakan. Kahit wala kang material na bagay, kahit wala kang malaking bahay, kahit wala kang malaking pera, kahit wala kang kotse, na kaya mong lumigaya dahil nasa sayo ang Panginoon. So, hindi natin need ng mga bagay na nandito sa mundo para sabihin masaya tayo. Dahil sa Diyos lamang ay sapat na tayo. Additionally, we always remember that this life of gladness and rejoicing and fullness of joy is not a problem-free life. It is a life that maybe nakakaranas tayo ng mga challenges sa buhay natin and face attack on many levels, yet in that a life commitment to God has been made and is enjoyed. It is a secure, happy, and blessed life. So, ayan. Patuloy lang tayo lumapit sa ating Panginoon at yan, tutulungan tayo ng Panginoon. So, ayun lamang po at God bless po sa ating lahat.